para sa ganoon ay maiwasan. Ay, oo nga po, oo nga po. Pag sinabi ko na sikat, sikat talaga ito. Pinanotaryo niyo yan, Sen, ha? Hindi na panunutaryo. Alam ko, kailangan inotaryo yan. Ang pinanutaryo yung parang gawin pang public yung record. Eh. Ito record ng publiko ito. Eh. Isa lang po ang narinig kong pinakapaborito nyo, Fernando po Jr. Pero ngayon pa palang, meron pa palang iba. Bata pa ako noon. At saka totoo naman yan na pagka pelikula, hari ng pelikulang Pilipino yun. Opo. Kung kinakailangan makipag-away ako, Ginagawa makauna lang ako dun sa... Oo. Pero mamaya, malalaman niyo po kung ito ba. Kaya lang, mas marami talaga yung walang pera. At kung may pera man, halos kukunti na lang ang nabibili. Dahil sa napakataas ng presyo ng bilihin. Opo. Hindi malaman kung uunahin ng pagkain, uunahin yung gamot, at iba't iba pang pangangailangan sa kanilang buhay. Pero huwag yung malungkot ang pag-usapan natin, Biyernes ngayon eh. Dapat yung ano, yung Dapat meron tayong digitalization na talaga para sa ganoon ay maiwasan natin yung maraming anomalya. Nakalimutan ko lang yung talagang ano yan, kasi yung kadena ano yan eh. Acronym ata yun, acronym lamang yan. Yes, opo. Ay, sinabi ko nga sa kanya na dapat ay maisakatuparan na talaga yan. Dito lang sa DPWH, sabi ko, napakarami nilang applications, pero hanggang doon lang. Ipinakikita nila, pinapaalam nila sa tao kako. Kunwari, merong real-time na parang yung status ba ng project. Opo. Sabi nila, anytime na i-check mo, real-time, naka-geotag. Pero alam mo, nasuriin namin, Jen, Nelson, ang daming sablay. Sapagkat hindi magkakatugma yung mga coordinates. Kaya kailangan yung kadena na yun. At ako, nagpresenta ako na naging co-author doon. Dahil importante talaga yun. Masisinop lahat yun. Madaling, pati sa pakikipag-communicate sa lahat ng mga ahensya, makikita mo pati yung mga datos, magiging mas mabilis at maiiwasan natin ang katiwalian at saka yung mga corruption. At ito yung blockchain, opo. Kaya, yung chain kasi, doon nakuha yung kadena. Ayun pala. Di ba? Mga ilang panahon na lang, may sasabatas natin yun. Discuss yan. Ayun, opo. Sige, baka ma-preempt lang natin. Kung saan itutuloy eh. Paano ibig sabihin po? Aba, saan ba nila... Tinapos. Paano ba nila tatapusin yun? Alam mo, ako tinapos ko na eh. Sa akin lang, ha? Kahapon kasi mayroong isang forum dyan sa Quezon City. Okay. Kung tawagin nila ay iCare, no? iCare. Interdisciplinary Conference Opo. on Accountability, Reform, and Engagement. Okay. iCare, ano? So, isa ako sa panelist, ano? Ako, si Congressman Erice, si Ma'am Malutikia, nandun din, si Professor Popoy de Vera, at saka yung isang parang din ng ng political science sa UP. Okay, opo. Yan, pinagtatalunan ng ang paano natin mapapanagot ang mga tao sa mga katiwalian, mga ganyan. Paano ang transparency, accountability. Doon ko nakita yung pagkakataon na ilabas ko na yung minority report ng Blue Ribbon Committee. Kasi wala pa ako nakikitang report at baka ako magtagal bago makapagpasya yung buong Blue Ribbon. Opo. Kung paano nila tatapusin ang napakaraming problema na nasasangkot dyan sa flood control. Ano? Mabuti naman, nung mabasa ng mga kasama ko sa minority, 6 sa 9 Okay. ang pumirma. Kasama na nga itong bisita natin ngayong nakita nila siguro naman yung pinagsakitan natin. Okay sa kanila eh. Sumang-ayon sila. Ayun. Ngayon, nilabas ko doon sa Quezon City ngayon. Opo. Meron namang mga media doon. So makikita nila ngayon. Palagay ko, binabasa nila yung 103 pages na minority report. Dami rin pala. At doon, kinuwento namin
Maring hindi pa kayo tapos kung ganyan, pero kahit sino pa yung tawagin ninyo at kung paano pa yung pagtatanong na gagawin ninyo, hindi na rin ako palagay ko ma-alter yung mga problema na na-establish natin, pati yung mga sistema na dapat na ayusin para maiwasan natin itong mga naging maanumalyang paglalatag ng flood control projects. Okay, opo. Ngayon, palagay ko, kung interesado lang talaga ang media, kung hindi lang dededmahin ng mainstream media, Okay. marami silang mapapakinabang doon din. Doon makikita kung paano yung mga tinatawag na allocables, Opo. paano yung mga tinatawag na unprogrammed funds, yung kung paano nagagamit yung BICAM. Para ngayon lumobo yung original na mga ceilings na nandun sa NEP. At mula doon ay yung mga sari-saring proponents ay lilitaw na, makikipag-usap na kung kani-kanino sa mga opisyalis ng DPWH. Parang ano, yung mga project ay kanilang matukoy, mapag-usapan kung paano nila gagawin ng mga projects na nauwi nga sa karumal-dumal na paglustay ng napakaraming pera ng ating bansa. Kasi dun Personalidad na binanggit ng mga resource persons namin, yung mga testigo na tinawag sa Blue Ribbon Committee, yung mga sinabi nilang mga pangalan, at hanggang dun sa dumating ang pagkakataon na pati nga yung DOJ ay nakialam. Pero meron dun paliwanag na may mga nabanggit na mga pangalan na hindi masyadong katanggap-tanggap ang pagkakabanggit ng pangalan sapagkat biglang merong intervention ang Department of Justice. Okay. Alam naman ninyo, yung panahon na yun na sinasabi ko, nung ilabas nila yung Yusek Bernardo, nung ilabas nila yung Alcantara, ilabas nila yung Bryce Hernandez, nandun palagi yung dating Secretary ng Department of Justice. Na hindi na namin masyadong malaman kung, teka muna, sino bang nag-iimbestiga rito? Yung Blue Ribbon Committee o yung Department of Justice? Bakit bigla niyang aalisin yung ibang Dadalhin sa tinatanong DOJ, namin, dadalhin niya sa NBI, pagbalik niya, meron na kagad mga affidavit. mga supplemental affidavit. Ay ngayon naman, yung chairman naman ng Blue Ribbon Committee, hindi naman kumikibo na parang akala mo, adjunct siya ng Blue Ribbon. Kapag tinatanong mo naman, doon nagkakaroon kami ng pag-aaway. At pagkatapos nun, makikipag-coordinate pa siya sa ICI. Teka muna nga ako. Ano bang arrangement nito? Ang aming pagkakaalam, sabi ko, ang Blue Ribbon Committee, ang tanging nalalaman niyang gawain ay investigation in aid of legislation. Yes. Wala sinasabi rito ka kung isasama yung investigasyon ng pulis o investigasyon ng NBI. Hindi ba? Yes po. Ayun. So, binabanggit namin doon sa minority report kung paano lahat ng pangalan ay nabanggit. At sang-ayon doon sa pagkakadinig namin doon sa mga tumestigo, ay nalagay ang mga pangalan doon na maaring maiugnay sa anumang mga nakita naming mga offenses, mga criminal offenses, nakatalatag din doon. Ayun, At ano-ano yung mga panukalang batas na naisip namin na po pwedeng iinak ng Senado. Para sa ganun ay hindi maulit ang mga ganung pangyayari. Ayun. So, kung halimbawa, kukopyahin niya yun lang bahagi nun, o kaya maaaring sabihin niya, hindi ka paniwala yan. Ito yung paniwalaan nyo. Bahala ang taong bayan ngayon na magdesisyon. Kasi mababasa niya Doon sa pagkakalatag, alin ang mas dapat na halimbawa paniwalaan ng taong bayan? Yung minority report o yung majority report na gagawin nila? Kung magagawa pa nila. Ayun. At kung kailan nila matatapos. Dahil, paano nilang tatapusin? Napakarami ng pangyayari. Magmula nung ito'y matigil, at pagkatapos buksan uli at tinigil uli. Kahapon, iba na yung pinag-usapan. Yung BIR sabi mo, dapat yung Republic Act 3019. Kasi may nakita kami ron. Yung tungkol dun sa, kasi doon, yung meron sila sa, dapat alisin na yung good faith doon, ano? Pagkatapos, yung sa charter ng ombudsman, meron kaming sinasabi na dapat ay ayusin. Pati yung batas tungkol sa
Philippine Contractors Accreditation Board. Pick up, opo. At meron pang dapat na registry ng mga heavy equipment. Yung mga gagamitin. Opo. At tapos sabi namin, tanggalin na yung kako yung opisina kung tawagin ay River Basin Yung sa ang tawag DNR, doon? opo. na nando sa DNR na wala namang gamit. Opo. Pagkatapos meron pa kaming False Claim Act na merong writ of quitam ang nakalagay doon. Ibig sabihin kahit na yung private sector ay pwedeng magdemanda. Okay. Kapag ka yung DOJ ay hindi gumalaw sa loob ng let's say 1 month. Opo. Nagkukumplain halimbawa yung isang private sector o isang pribadong individual. Ayaw gumalaw ang DOJ. Sa batas na yon, kapag yon ay nagawa natin, pwedeng sila nang magdemanda. Okay. Halos 14 yun eh. Yung meron mga panukalang rekomendasyon. batas na naiisip namin, nandun lahat doon sa minority report na yun. Pero meron din. Kalatag din ano-ano yung kaso na po pwedeng kaharapin nitong mga ito. Pati yung personalidad na maaaring makasuhan sang-ayon doon sa pagkakaturo ng mga nandoon. Ayun. Oh, pero hindi namin natukoy talaga kung sino talaga yung mga mastermind. Kasi hindi nga. Hindi pa tapos. Opo. Kasi nga, nung dumating si Saldico, hindi naman makauwi. Leison. Di ba? Makagawa kami ng panukalang batas na makatutulong para sa ganun, yung naimbestiga na mga ganong klaseng mga maanomalyang mga projects, maiwasan at hindi na maulit. Ayun. River Basin Control Office, pwede na siguro yun. Okay, opo. Dahil talagang wala namang ginagawa. Ang gawain noon, dapat i-connect niya, i-integrate niya yung 18 river basin ng ating bansa Sa buong para sa Pilipinas. ganun maging effective yung paglalatag mo ng flood control. Oo. Naglatag ka ng flood control wala namang connection, hindi magkaka-connect. Paano dadaloy talaga yung, di ba? Pag nasunod po ito, Mga gawain sana ng DPWH sa pamagitan ng kanilang mga department order. opo. Isipin mo na lang. Doon lamang sa quality assurance unit nila. Binasa ko yung mga, kung hindi ako nagkakamali, merong nagmo-monitor Maliban pa doon, yung kanilang mga monitoring system. Opo. Kaso nga, sinasabi nila kasi, real time Ang totoo hindi, namamanipula. Kaya sabi namin, ito yung gagawin. Kasama na nga yung kadena, nandun na yun. Ayun. Ayun pala, ano? Di ba? Naging amateur si Napolis Barya pala yung nakuha ni Napoleon. Punta ron, kung okay lang naman siyang pumunta, o may makakasama siya, mamaya, tawagan natin yung ating bisita kung siya naman palagay ko, kasama siya dun Project na dapat nating makita ron. Nagpunta ako sa palengke ng Lawag, napakaraming isda na mga sariwa. Mga sariwa ho doon. No? Malalaki yan. Big fish. Coleta, Marcos. Oo nga po pala. No? Ganon Kaya medyo close kami dalawa. Hanggang sa ako'y makarating sa Senado, ay ganun pa rin. Marcoleta. Marcos. Wala, inseparable talaga Opo. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Mga kababayan, Senador Amy Marcos. Nako. Pakilala ka, ma'am. Maraming salamat at magandang hapon. Talagang walang iwanan kay Senator Marcoleta. Parati kami magkasunod. Ano ba yan? Kami yung kadenang totoo. Swak na swak kami sa kadena. At magkasama kaming oposisyon. Ngayon, ayan na naman, magkasama na naman tayong minority. Mga kontrabida. Ganun ba yun? Pero tinatanong ni Jen kanina kung ako, ayoko na sumama sa BICAM. Ikaw na lang siguro. Ang sabi kasi, puro vice chairman lang daw. Walang gustong sumama. Ngayon, sabi ko, at least may kinatawan kahit isa yung minority. Vice chair ka naman. Ayun, kaya vice chair okay ka ako, na. wala nang choice. Si Bato, hindi na mahanap. Ayun na. Tapos, si Hinahanap Jinggoy. ba? Ewan, di ko alam. Sabi, alam daw kung saan nasa Pampanga daw Nakita na rin kung saan-saan Opo. kung saan. Ako, napapirma ko doon sa minority report Ganun ba? Kaya nga Sabi ko sa 6 kaming nakapirma. Nakapirma? Oo, nakapirma. Kasama ba si Senador Bato doon sa 6 po? Sa pumirma? Opo. Oo, bigay mo nga sa akin yung aking... Kitab? Kitab? yung aking... ano yan? So, totoo pala na talagang alam kung saan. Cellphone.
Mamaya, para ipakita ko yung, sige nga yung po, pirma sige. niya. Oo. Oo, lahat kami pumirma. Hindi nagtatago yun. Oo, andyan lang yan. Ay, hindi ko maintindihan. Bakit yung ICC warrant, kung talagang may ICC warrant, ba't hindi ilabas? Yun nga. Eh, sabi na, andyan. Sabi naman ng isang kapatid, wala daw. Ano ba talaga? Nasa telepono daw. Sa telepono, gano'n na Hindi, naman. pero- Pareho ng Presidente Duterte. Parang issue pinakita dyan, lang ganyan. Kinakailangan na si Sen Aimee tatayo. Alam ko tatayo siya yan. Opo. Isang araw, siguro mga Lunes o Martes. Pagka pa naglabas ng warrant of arrest ang ICC, mandatory ba na isusurrender mo na ang isang opo. mamamayang Pilipino? Wag na yung senador, kahit na hindi senador. Kahit na tindera lang sa palengke. Bakit? Ibig mo sabihin na yung ICC mas mataas pa sa legal system ng ating bansa? Yun ang dapat nating mapag-usapan din sa Hindi Senado. po pwede yun. Yung nangyari kay Presidente Duterte, hindi dapat maulit. Kasi labag talaga sa ating saligang batas. Wala nang tataas pa doon. Kahit international ek-ek pa yan. Mas mataas talaga yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Siyempre. Yung due process, syempre. At Pilipino yan eh. Kung Pilipino, syempre, kailangan dadalhin muna sa korteng Pilipino. Kung makakuha sila ng warrant of arrest, ayun. Pero kung wala pa, walang visa yun. Nasa korte natin na kilalanin o di kilalanin yung mga warrant na linalabas na galing sa labas. Tama-tama. Nung nakaraan, di ba, Nelson, natalaki natin, na naglabas na ng Ruling, ang Supreme ruling Court. ng Supreme Court tungkol sa bagay nito. Di po ba, Superate? Yes, ang sabi naman na wala pang issue, wala pang injured party, wala pang maski ano. Kaya dinismiss yung kay Bato. Yun ang intindi ko eh. Kasi premature eh. Wala Premature pa daw. namang, wala pa nahuli. Wala pa question yung nahuli. yung Oo. Wala pang maipakita yung ICC. Dapat may mahuli na halimbawa, may nahuling butiki halimbawa. Para meron ng actual case. Actual Wala controversy. pang Doon kaso natin eh. matetes kung talagang kakasa ang Supreme Court. Kasi kung ako yung Chief Justice ng Supreme Court, teka muna. Bakit? Mas mataas ba yung legal system o yung ng ibang bansa, ng ibang bansa kaysa sa atin? Hindi naman ako papayag sa ganyan kasi meron tayong saligang batas, sasabihin niya. Opo. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Bigla mong isasakay na naman sa kung anong nangyari. Sabi nga ni Sen Aimee, Uulitin ba yan? uulitin mo na naman yun. Samantalang kung tutuntunin mo mismo, yung mismong provision ng Rome Statute, kung sino man, halimbawa talagang nakapag-issue na ng warrant of arrest, Opo. makikialam pa rin yung yung judicial authority ng domestic court kasi para masino mo kung talaga yung sinabina, yun ang taong yun. Ayun, At opo. kung halimbawa, yung kanyang karapatan ay naproteksyonan. Opo. Kaya dadalhin mo muna sa korte. Hindi mo dadalhin sa Villamor Airbase. Kailangan nating matingnan, matest. Opo. Kung nasusunod pa rin ang mga batas. Parang hindi na eh. Kasi sabi, bendable na daw yung batas sa Pilipinas. Doon sa bagay. Papayag ba tayo doon? Ay, wag naman sana. Bendable. Oo. Depende kung sinong kaharap. Pwedeng tumambling, pwedeng matibay, pwedeng bumaliktad. Ano ba yun? Hindi po pwedeng hindi pwedeng baluktutin. Wala Hindi po. tama yun. Doon mo talagang- makikita ngayon kung papayag ang Korte Suprema. So, purbahan mong baluktutin ngayon. Mukhang sa mga nakaraan na madaming kasong naisampa sa Supreme Court, mukhang matibay at matatakang paninindigan ng Supreme Court na dapat susundin ang itinatadhana ng saligang batas. Lalong-lalo na yung sa mga paglilipat ng pondo. Hindi po ba, Sen? Oo. Nanindigan ng Supreme Court eh. At least nakita natin ngayon na sinabi niya, ay, balik mo yan. Hindi mo dapat kinuha yan. 60 billion yata yun. 60 billion. Tsaka PhilHealth. Oo, labag din O, sa pagkatapos charter ng PhilHealth. yung PDIC. PDIC, mas malaki Oo. yata yun. Mas malaki pa. At saka yung may iba pala mga ahensya ng... at yung mga GFI Yun. na pare-pareho naman ang sitwasyon nila. May sarili Opo. silang charter, hiwalay sila. Kumbaga, korporasyon sila. Opo. Hindi sila directly under the mandate of the department. So, hindi sila pwedeng pakialaman ng basta at huhugutin na kung may ayun. pera kung saan-saan. Hindi naman po pwede yun. Pero ang sumunod na... Pwede ho ba yun, Super Ate?
Palagay ko, hindi po pwede yun, di ba? Isusoli yun, manggagaling sa National Treasury, Ayun, isusukli mo. Siyempre, hinugot mo eh. Kaya ngayon, nangangamba rin yung Maharlika Fund. Kasi yung pera nun, wala naman tayong bagong revenue. Ika nga, walang bagong windfall. Di ba? Dapat ganun eh. Hinugot din yun sa Land Bank at DBP. May narinig ako mga bankero ang sabi, paano yun, isusoli rin ba ng Maharlika? Eh, di wala na pera yung Maharlika, nalo ako na. Lumalaki sunog eh. Laki nga ng problema nun. Kasi kung kukunin natin at papasok sa GAA, di parang ang dating nun, na double whammy mo yung tao, di ba? 2 beses mo kinunan eh. Oo, kasi kung... Parang ang mangyayari, kakalimutan na yon. Oo nga. Kukunin na lamang yung pangbayad doon sa GAA. Opo. Mali yun. Yun. Naitanong ko nga yung nga tungkol sa Maharlika na yan eh. Opo. Tinanong ko, sapagkat 2 taon na nakararaan, saan mo in-invest? Oo. Kumita na ba? Walang report eh. Oho. Ano po kasi, Ang sabi kumita daw. Pero, nung kinocompute namin, kumita doon sa interest ng pera na kinuha doon sa Land Bank sa DBP. Yun lang yun. Pero wala pang investment Hindi po. hindi pa interest. Eh. kung doon niya kinita lamang, kung doon niya lamang kinita, lugi pa rin. Bakit ka mo? Magkano yung sweldo nung CEO Ng mga opisyal, yes pa, lalaki ng sweldo ng mga yun. Yung CEO, 2 milyon isang buwan. Isipin nyo. 24 years, 24 years. 2 years na eh. 24 months na po. 24 million na yung sweldo pa lang niya. Sweldo pa lang yan. Paano pa yung ibang mga empleyado doon? At kung balikan natin yung mandato ng Land Bank, hindi ba para sa farmers yun, sa agrikultura, sa pag-develop ng Development lupa? fund yun eh. Yun ang tinatanong yung ko isa eh. naman, development fund, saan ba nag-develop? Nag-develop ng malaking sweldo, aray ko po. Yun. Ay, nako. Kaya nabanggit, Congressman, nung nag-meeting tayo sa Commission on Appointments, abalang-abala. Tanong sa akin, seryoso ba yan? Seryoso ba yan? Abala yung mga congressman doon sa anti-dynasty. Sabi ko, ang totoo, nakapag-hearing ako, noon chairman ako, matagal akong chairman ng electoral reform. Nag-hearing kami dyan sa anti-dynasty. Ang totoo, hindi yan ang first time na magkakaroon tayo ng anti-dynasty provision. Kung maalala ninyo, sa SK, sa Sangguniang Kabataan, meron ng provision na hindi pwedeng kamag-anak, hindi pwedeng anak, hindi pwede yung asawa or apo, at kinakailangan pamangkin, di ba, third or fourth consanguinity or affinity doon sa SK law. Pero sa kagalingan ng Pilipino, nalulusutan pa rin. Kaya nauuwi sa definition mag-re-resign yung tatay na kapitan, halimbawa, pagkatapos yung asawa ang tatakbong kapitan at yung anak ang tatakbong SK. O, dinalusutan One na at a naman. time lang. Ayun, so pareho silang hindi incumbent. Lusot na naman yun. Maraming ganyan sa maliliit na barangay, sa amin, sa mga liblib, sa tuktok ng bundok. Wala namang kamag-anak, walang hindi kamag-anak sa mga barangay na mga 500, 600 lang katao, lahat sila magpipinsan. So hindi naman mabuo yung barangay, yung sinasabing konseho ng SK. Hindi mabuo kasi lahat naman sila magkakamag-anak. Tama. So marami talagang problema yung Dynasty Bill, kahit gustong-gusto natin maisatupad, ang realidad, ilan ba yung dynasty? 67% daw ng Kongreso, tama ba? 72 yata? Mas malala. Pagkatapos, Sa Senado yata, mas mataas. marami. sa Senado, 4 ang magkakapatid. Opo. So, yun. 4 po, di ba? 4 na 4. pare. Opo. Bilyar at Villar, Cayetano, Cayetano. Tulfo, at saka Estrada. Oh, there we go. Ayun. Hindi ako naniniwalang may Makakalusot papasayan. kaya sa Kongreso? Sa Hindi ako palagay niyo? naniniwala kasi isa ako sa mga naunang mga members ng House of Representatives na nag-file ng anti-dynasty bill. Anti-dynasty. Kung hindi ako nagkakamali, 14 Congress naipile na o 15 Congress. Alam mo, sa frustrations, Anyari?
Hindi nga na, hindi na agenda sa Hindi committee. yata na kalendaryo, di Yun ba? nga. Yung, isipin mo yung kailangan lang inagenda- makalendaryo man lang, mapag-usapan man lang. Eh. Wala. Alam po ninyo, nung kinalendaryo ko, ang daming nagalit sa akin. Oo, yan. Walang yata nag-hearing. Ganun Dalawang ba? beses ako nag-hearing. Yung ikalawang hearing, wala nang sumipot. Tapos hindi na nakikiusap sa akin. Galit. Paano Naku. ba ito? Ako, tinanong ko lang yung COMSEC. Sabi ko, COMSEC, medyo nagtagal Yung, nga. yung anti-dynasty ko, matagal na ito eh. 8 months na ako. Binibilang ko eh. Kausapin niyo po si chairman. Sabi niya. Bakit naman ka ako? Di ba ikaw dapat ang nag-ano niyan? Hindi ba kinakailangan bang ano eh? Di ba basta kausapin niyo si chairman? Pagkausap ko kay chairman, kausapin mo si speaker. Eh, sabi ko, ibang Ibang klase, ibang no? klase pala. Ia-agenda nyo lang, pati si speaker pa rin, guguluhin pa natin. Nakita ko ngayon. Sabi ko, talagang walang mangyayari. Wala sigurong... Well, siguro, nung panahon na yun, siguro ako lang siguro ang nakakaisip na dapat isa katuparan natin yung sinasabi na saligang batas. Opo. Kasi nandun eh. Andun. Sa saligang batas. Kaya naisip ko, para magkaroon ng bisayan at hindi na magtalo-talo. Kasi, totoo yung sinasabi ni Sen. Aimee, wala siguro ngayon sa panahon natin ang magle-legislate ng isang batas na labag sa kanilang interes. O lalaban sa kanilang interes. Para natin magawa yung anti-dynasty law na yan, kung sakasakali, magkakaroon tayo ng pagkakataon na maamyenda ang Constitution. Yung bahagi ng provision na yun tungkol sa yung dynasty, aalisin mo lamang yung phrase na as may be defined by law. By law. Opo. Ibig sabihin, halimbawa nakalagay, to prohibit political dynasty. Opo. Ang nakalagay kasi ngayon, as may be defined by law. Ayun. Pag Habang tinanggal walang mo yung batas, as may be defined by law, period na yon. Ang magiging epekto ng provision na yon, self-executory siya. Hindi ka na mangangailangan ng isang enabling law para sa ganon ay matupad mo Oho. yung constitutional order na yon. Tatanggalin mo lang. Oho. As may, kasi pag sinabi mo As may be provided as by- may be defined by law, gagawa ka talaga ng batas. Kaya mangangailangan ka talagang mag-file ng anti-dynasty bill. Ayun. Aba, ilan ang kalaban mo riyan? 70% dito ang kalaban mo. 62% doon sa baba. Patay Walang kang mangyayari bata dyan. ka pa talaga pero, naman. Sen. Aimee, Talagang problematic eh. Dalawang hearing nga lang eh. Galit na sa akin eh. Hindi na ako kinikibo. ngayon po, mismong speaker eh. Opo, at saka ang Pangulo, mismo daw nagsusulong nito. At Seryoso daw yung po eh. majority floor leader eh. Opo. Kakayanin ba? What do you think? Sinong nagsusulong? Speaker Faustino D. Speaker po, At Gigi majority... At saka si Sandro. Sandro. Naniniwala ka naman. Seryoso? Serious ba? Ang problema kasi... Ako po nagsusulong. Opo. Pagtalikod. Kunwari lang yun, Ang mahirap kasi ngayon eh, dahil kasalanan rin ng media eh, kasalanan ninyo eh. Opo. Showmanship na lang eh. Hindi, kami po naniniwala. Performative legislation, nalo ako na. At least napila. O bahala na. Kayo na. Sabi nga ni Mang Dante. At ganun din yung magde-define ng party list po. Di ba? Ayun, Yun ang yun. ikalawa Sa pa Party yun. List Yung Reform party Act. list. Nag-hearing din ako dyan. Sa awa ng Diyos, ako lang nagtsatsaga. Sa dalawang hearing, yung unang hearing, may dumating pa, nagpadala yung mga party list ng ilang abogado nila. Meron silang mga kinatawan. Yung ikalawa, naku, talagang nagwelga na. Hindi na sumipot, maski isa. Pambira talaga. Kaya, ewan ko ba, paano ba? Pero bilang Paano isa pa po sa bubuyan? San Dante, doon sa part ng party list, ano bang mga dapat itama doon sa batas natin may kinalaman sa party list? Ang isa sa dapat itama dyan, Opo. kapag wala siyang malinaw na sektor na re-representahan, Ayun, huwag mong papayagan. Oho. Ang problema po kasi dahil sa kaso ng Korte Suprema, kahit non-member ka doon sa marginal sector association na yun, lusot, pasok ka. Kaya, ewan ko, yun ang nangyayari. Kanya-kanyang party list. Pero hanapan mo pa rin ng hanapan mo pa rin ng sektor. O may sector sila, Katulad halimbawa, pero hindi sila member. hindi ko na babanggitin yung pangalan. Opo. Sige, banggitin na ninyo. pero nasa Alam isang naman natin block, lahat. Opo. Sabi ko,
anong sektor ka naman? Kasi kung hindi mo maituturo, kasi ako, urban poor. Opo. O itong isa ka senior citizen. Yan, opo. Ito si mangingisda. Ayan. Ikaw ano ka? Lahat daw ano niya. Lahat. Edi ang laki ng advantage mo pagkabutuhan ako. ang boboto lang sa akin halimbawa Urban yung poor. kumikilala sa urban poor na Yes po. tagapagtanggol. Ito naman ang boboto lang sa kanya senior citizen. Ito mangingisda, ito farmer. Opo. Ikaw anong ano mo? Lahat kanya. Pagka naman tinignan mo yung pangalan ng ano niya, talagang hindi mo malaman kung ibig sabihin ng pangalan ng ano. Oo. O halimbawa sinabi mo akba. Hindi ko na babanggitin Ayan na, talaga naman. Ano nga Itago natin sa pangalan na akba. kayo talaga. Ano ba talaga ang sektor mo? Hindi, kanya lahat ano ko Sakop lang. Sakop. Pwede ba yung lahat sakop mo? Walang sinasabing ganon. Ang mismong saligang batas nagsabi, labor, kanya, urban poor, sinasabi. Marginal sectors dapat Marginalized nga Dalawang operative boards ang kailangan, sabi niya. Underrepresented, Yan. marginalized. Opo. Kayo, marginalized ka ba? Underrepresented ka ba? Oho. Lahat nga. Underrepresented daw po yung kontratista. Kukunti lang siguro kayo sa bilang, pero iba yung ano nyo. Marginalized daw Ang ibig ko sabihin, paano mo i-represent ang kabuuan ng sektor? Doon lang mali Napakalawak. Mamili ka ng isa. Pero matinik na sila ngayon. Bilihan na ng sektor. Ayan, identified sa sektor. Kaso, hindi naman membro. Talagang hindi member. Pero, aywan, nalakad kasi yata naman, pumayag yung Korte Suprema Yung Korte doon. Suprema naman kasi sabi niya, hindi naman kasi kinakailangang mahirap yan para siya ang kumatawan sa mahihirap. Yes po. Kasi dating mahirap yan, nag-graduate na lang sa kahirap. Di mama naman na niya. Nag-graduate yung mama Di ba? naman ng Sa bagay, totoo naman di ba? Meron naman Correct. nag-graduate talaga. Pero paano mo kanyang i-represent yan kung hindi ka naman talaga, yung advocacy mo, wala naman dyan. Malayong Malayo. Halimbawa, contractor. Ayan, opo. O ang nirepresent niya, construction workers. Oho. Di namamayagpag naman daw po sa kamera yung mga yan. Di okay pa rin, makapangyarihan daw po. Ang botante ata niya, kapwa niya mga mababatas. Di ba? Wala ka namang nakitang panukalang batas na nagsulong siya para sa mga construction workers. Bagay. Halimbawa, meron Halimbawa siyang ngayon, meron siyang unemployed. panukalang batas. Oho. Lahat kanya ng construction workers bigyan lahat ng mga basic tools. Ayan, Martilyo, lagare, Accident insurance. Yan, ako di ba? po. Why? Yung mga kailangan Opo. talaga. Pero lahat ng flood control projects nakuha nila. Nako po. Ay, malaki, makapangyarihan nga po. Sektor ba niya yun? Oho. So medyo, Kabaliktaran nga apat lang yung bill na binanggit. Ngayon mukhang yung dalawa at hirap na yung mailusot, ano? Parehong Ay, nako. Dynasty, ano pa? Oho. Yung sa party list. Party list. Ano pa? Opo. Yung kadena, Yeah, yung nabanggit na kadena. natin. Kasi medyo lulusot Pero yun. ako nagdududa ako, lumusot nga. Ang kaso, ma-implement ba? Kasi napakababa ng kanilang implementation disbursement rate. Nasa 23% lang. Nung last year, itong taon na to, 2025. Ang DICT ang sinasabi mo. Hindi, yung DepEd po. DepEd. Yung DepEd po. Yung construction of school buildings, di ba 22 classrooms lang? Opo, tama. Talagang inamin naman ng DPWH. So, bale 23% lamang ang naisatupad doon sa 29 billion. Hindi nila magastos. Pero pera na naging bato pa. Yun na nga. Kaya nga, kung 29 billion, di nila alam gastusin, paano pa kung 80 billion? Kahit wala namang tututol na kailangan natin ng mas maraming school building, ma-improve yung edukasyon, lahat, talaga bang budget ang problema o may iba pang problema? Yun ang issue. Hindi nga nagagastos Pero ngayon po, binigyan yung DepEd ng 1 trillion mahigit, di ba? Kaya nga, laki-laki ng budget nila Kaya Malaki po nagtataka yan. na ako Kasi naman sa saligang batas, Dapat ang pinakamalaki education talaga, ang mas pinakamarami ang kanyang share sa budget. Tama naman. Pero hindi ba siya nahanapan? Dapat ikaw rin ang may pinakamaraming accomplishment? Correct. Dapat. Di ba? Oo.
Ikaw ang pinakamaraming budget, kaya dapat yung budget na yan, Oho. nagamit mo sa paraan Yan, na na-utilize ikaw pa mo rin na. ang mas maraming... paano yung 22 classrooms? Pinakamagandang accomplishment ba yan? Ako po, ano ba yan? Nabigla pa si Secretary nung nireport. 22 lang ba talaga ito? Nagulat talaga. Ang totoo, Opo. yung mga classroom na yan, yung huling massive school building program, hindi ko naman pinagmamayabang, fact naman to, sa ilalim ng ama ko, yung first term niya, opo. yung kung maaalala pa ninyo, naabutan naman natin yan, Nelson at Mami Dante. Yung mga Marcos Marcos type. type prefab schools. Oo, Ayun. yun. Talagang kinontsaba niya lahat ng mga steel works, no? Yung Opo. Mars Steel, Ismael Steel, kung ano-anong steel. Tapos parang Lego yan eh. Parang tupi-tupi lang yun, tapos siniship Tatayo out. ka agad. Sa loob ng 2 linggo, Meron na. mapapatayo ng mga iba't ibang eskwelahan sa community-based. So, ang unang-una, ano ba talaga ang plano para magkaroon tayo ng kadena nga? Dahil hindi ko pa rin maintindihan, ano ba yung plano? Unang-una, dapat may new technology, katulad nga nung prefab. Ngayon, mas magaling na. May mga modular, may kung Yes. ano-anong bakal, mga foam concrete, lahat built-in na, naka-formworks. Ang dami-daming technology, alin ba dyan? Pagkatapos yun, noon, ano ba talaga yung priority? Kasi sabi nila, LGU na lang bahala. Siyempre, lahat ng mayor, pipila dyan. There are many issues na parang nagugulan ako, pati yung teacher. Kasi ang Opo. sekreto ng quality education, alam naman natin, teacher. Ay, yes po. Oho. Diyan talaga umiikot ang quality education kahit saan sa mundo. Totoo. At kahit anong ganda ng school building mo, kung yung teacher mo, underpaid, underqualified, overworked, naku talaga naman. Paano tayo aahon nito? Oho. Ang isa pang last na napag-usapan natin para maubos natin yung 4, ano? Opo. Yung Independent People's Commission Act. Oy, nalito talaga ako dyan. yung Manong Dante, paano ba yun? Nung una, sabi ni Babe Singson, nung umalis siya ng ICI, bigyan daw ng ngipin at budget at Yes. sariling tauhan ang ICI. Tapos, si Secretary, Ombudsman Remulla yata nagsabi na 2 buwan na lang yan. Yeah. Kasi, ikakaso na yan, i-charge na ng Ombudsman. Pagkatapos noon, nagbigay na naman ng budget ng 41 million yata, 40 or 50. Ayun, may budget na siya. Pagkatapos noon, anong next na sinabi, may batas na dapat Ito gawin. nga po, oho. Parang, alam ba natin ang gusto natin? Bakit pa iba-iba? Saan ba tayo patungo? Yun nga rin ang gusto kong itanong sa iyo eh. Talaga? Distant sister lang po ako. Tayo talaga. Kasi alam mo, dikit-dikit talaga yung Hirong-hiro problema. na eh. ako. Dikit-dikit talaga. Katulad nung binabanggit niya kanina, yung sa education. Wala ngang mababa ang sweldo ng teacher. Yes. Di ba? May pamilya din siya. Paano siya makapagtuturo ng mabuti? Pag hindi nakapagturo ng mabuti, yung tuturuan mo, talagang wala rin. Yun naman opo. tinuturuan niya rin. Minsan wala rin makain. Ano? Opo. Stunted din yung mga bata. Katulad pinag-uusapan namin sa Senado, napakarami nito. Kapag pala yung isang bata ay hindi mo na subaybayan, yung first 1,000 days niya, importante pala yun eh. Opo. Kapag 3 years. kapag sumablay doon, naging stunted yung bata, kahit ano pang gawin mong intervention, mahirapan Wala na, hindi na- Sayang na yung ano ng Hindi na gobyerno. makahabol yun. 30% smaller ang utak. Hindi na lalaki sa ganun pala, 100%. So, 70%. So, umpisa pa lang, lagpak na. Wala pang fighting Wala na 75. eh. Yun ang mahirap. Kahit, siyempre, kahit nga gusto mong tulungan, dapat mo naman talagang tulungan. Pero mawawalang bisa rin yung tulong mo eh. Kasi nga, argabyado na eh. Nako. Teka lang po, tamang-tama, nabanggit